Hello, kamusta? At welcome back sa aking channel. Napansin mo ba to? Yung tipong kahit anong gawin mong paglayo, kahit busy ka, kahit hindi ka na masyadong nagpaparamdam, pero bumabalik pa rin siya, parang may hatak na hindi niya ma-explain, parang may kulang sa kanya kapag wala ka. Pero, eto ang tanong, sinasadya mo ba yon o nangyayari lang? Kasi ang totoo, hindi yan aksidente, hindi yan puro chemistry lang. May mga bagay na ginagawa ang isang tao minsan hindi niya namamalayan na nagiging dahilan kung bakit hindi siya matiis iwan. At kung alam mo to, hindi mo na kailangang maghabol, hindi mo na kailangang magmakaawa, hindi mo na kailangang magpaka-obvious para lang mapansin. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano ka magiging tao na kahit hindi ka mag-effort ng todo, hindi ka niya kayang i-let go. Yung tipong ikaw ang hinahanap-hanap kahit wala ka. Alam mo, may isang common na pagkakamali ang karamihan lalo na kapag gusto nila ang isang tao. Ginagawa nilang sentro ng mundo nila yung taong yon. Lahat ng oras, lahat ng attention, lahat ng energy binubuhos nila doon. Sa una, okay lang Nakakatuwa pa. Pero habang tumatagal, nawawala yung excitement. Nawawala yung challenge. Hanggang sa dumating sa point na ikaw na yung laging nandyan, ikaw na yung predictable. At dito papasok yung unang bagay na kailangan mong maintindihan. Hindi ka niya matiis kapag hindi ka madaling makuha. Hindi ibig sabihin nito maglaro ka ng games o magpaka-hard to get na pilit. Ang ibig sabihin lang nito may sarili kang mundo. May sarili kang buhay na hindi umiikot sa kanya. Yung tipong kahit mawala siya sandali, tuloy pa rin ang buhay mo. May ginagawa ka, may goals ka, may mga bagay kang kinakaabalahan na hindi siya kasama. Kasi aminin natin, di ba? Mas naa-attract tayo sa taong may sariling direction. Yung hindi desperado, yung hindi naghihintay lang ng message buong araw. Yung tipong kapag hindi ka nagparamdam, hindi siya magpapanik pero mapapaisip siya. Anong ginagawa niya ngayon? At doon nagsisimula yung curiosity. Doon nagsisimula yung paghahanap. May kakilala ako dati, sobrang bait. Lahat ibinibigay niya. Laging available, laging present, laging mabilis mag-reply. Pero alam mo nangyari, siya pa yung naiwan. Hindi dahil may mali sa kanya, kundi dahil wala siyang space na iniwan para hanapin siya. Ngayon, isipin mo naman yung kabaliktaran. Yung taong may sarili niyang routine. May oras sa sarili, sa pamilya, sa trabaho, sa passion niya. Hindi siya nawawala, pero hindi rin siya laging nakadikit. Kapag kausap mo siya, ramdam mo yung presence. Pero kapag wala siya, mararamdaman mo rin yung absence. At yan ang gusto mong maramdaman niya, yung pagkawala mo. Hindi dahil gusto mong saktan siya, kundi dahil gusto mong maramdaman niya yung value mo. Kasi ang isang tao, hindi niya mamimiss ang isang bagay na palagi niyang hawak. Ngayon, may isa pang bagay na mas malalim dito. Hindi ka niya matiis kapag hindi mo siya ginagawang sentro ng emosyon mo. Ito yung mahirap, lalo na kung invested ka na. Yung tipong konting cold lang niya, apektado ka agad. Konting late reply, overthink ka na. Konting pagbabago sa tono, parang may mali na agad. Isipin mo to kapag ramdam niya na hawak niya ang emosyon mo, ano pa ang effort niya? Parang alam niya na kahit anong gawin niya, nandyan ka pa rin. Pero kapag naramdaman niya na kalmado ka, steady ka, hindi ka madaling ma-shake, dun siya magsisimulang mag-adjust. Dun siya mapapaisip, bakit parang hindi siya affected? Bakit parang okay lang siya kahit hindi ako magparamdam? At dun papasok yung interest kasi hindi ka niya mabasa. Hindi ibig sabihin na wala kang pakialam. Ang ibig sabihin lang, marunong kang mag-control ng sarili mong emosyon. Hindi ka reactive, hindi ka impulsive, hindi ka yung tipong maghahanap agad ng validation sa kanya. Sa totoo lang, ito yung level ng maturity na bihira. Kaya kapag nakuha mo ito automatic, iba na ang tingin niya sa'yo. Parang hindi ka na basta-basta. Parang hindi ka na madaling iwan. Ngayon, may isa pang subtle pero sobrang powerful na bagay. Hindi ka niya matiis kapag magaan ka kasama. Alam mo yung pakiramdam na kapag kasama mo yung isang tao, parang ang gaan ng lahat? Walang pressure, walang drama, walang toxicity. Kahit simpleng usapan lang, napapangiti ka. Kahit walang ganap, masaya ka. Yan ang hinahanap ng karamihan lalo na habang tumatagal ang edad. Hindi na tayo naghahanap ng komplikado. Hindi na tayo naghahanap ng roller coaster na emosyon. Gusto na lang natin ng kapayapaan. At kung ikaw yung nagbibigay ng ganong feeling, hindi ka niya basta-basta iiwan. Kasi bihira yon. Sa dami ng stress sa buhay, trabaho, pamilya, problema yung taong nagbibigay ng gaan, parang pahinga.
parang safe space. Pero eto yung catch, hindi mo pwedeng i-fake yan. Hindi mo pwedeng pilitin na maging chill kung sa loob mo puno ka ng insecurities, selos at takot. Kaya mahalaga na inaayos mo rin yung sarili mo. Yung confidence mo, yung self-worth mo, yung inner peace mo. Kasi kung magaan ka sa sarili mo, automatic magaan ka rin sa ibang tao. At kapag naramdaman niya yon, doon ka niya hindi matiis. Kasi hindi ka lang basta presence. Ikaw yung pahinga niya. Ngayon isipin mo lahat ng to. Hindi ito tungkol sa pagpapapansin. Hindi ito tungkol sa pagpapahirap. Hindi ito tungkol sa manipulation. Ito ay tungkol sa pagiging buo bilang isang tao. Yung tipong kahit wala siya, okay ka. Pero kapag nandyan siya, mas okay. At yan ang pinakadelikadong klase ng tao, yung hindi mo kailangan pero pinipili mo pa rin. Kasi kapag ganun ka, hindi ka niya kayang i-take for granted. At hindi ka niya kayang tiisin. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw na hindi pala sapat yung basta ka lang nandyan. Hindi sapat yung mabait ka, maalaga ka, o laging available. Kasi kahit gaano ka pa kaayos na tao, kung nawawala yung sense of value mo sa sarili mo, doon ka rin mawawala sa paningin niya. Kaya may isa pang bagay na kailangan mong maintindihan at dito nag-iiba ang laro. Hindi ka niya matiis kapag ramdam niya na kaya mong mawala. Hindi ito pagbabanta. Hindi ito yung tipong iiwan kita para lang matakot siya. Hindi ganun. Ang pinag-uusapan dito ay yung quiet confidence na kaya mong tumayo kahit wala siya. Yung hindi ka kumakapit dahil kailangan mo siya, kundi dahil pinipili mo siya. Magkaiba yon. Kasi kapag ang isang tao naramdaman niya na hindi mo siya kayang iwan kahit anong mangyari, doon siya nagiging kampante. Doon siya nagiging careless. Parang alam niya na kahit magkamali siya, kahit pabayaan ka niya minsan, nandyan ka pa rin. Pero kapag naramdaman niya na may limit ka, na may boundaries ka, na kaya mong maglakad palayo kapag hindi ka na nirerespeto, doon siya magsisimulang mag-ingat. Hindi dahil takot siya mawala ka, kundi dahil alam niya, possible. At aminin natin, minsan kailangan talaga yon. Hindi para manakot, kundi para ipakita na may halaga ka, na hindi ka basta-basta option lang, na hindi pwedeng kalahati lang ang ibibigay sa'yo. May isang babae akong nakausap dati. Sabi niya, lahat ginawa ko, pero parang hindi pa rin sapat. Tinanong ko siya, hanggang saan ka willing magstay kahit hindi ka na masaya? Tumahimik siya. Kasi doon niya na-realize, wala pala siyang limit. At kapag wala kang limit, mahirap kang respetuhin. Kaya kung gusto mong hindi ka niya matiis, kailangan marunong kang tumayo para sa sarili mo. Hindi mo kailangan sumigaw, hindi mo kailangan makipag-away. Minsan, sapat na yung tahimik mong paglayo kapag alam mong hindi ka na tinatrato ng tama. At dun siya mapapaisip. Kasi iba yung pakiramdam na bigla kang nawala hindi dahil nagkulang ka, kundi dahil napagod ka. Ngayon, may isa pang mas subtle pero sobrang lakas ng epekto. Hindi ka niya matiis kapag hindi mo siya hinahabol pero marunong kang magbigay ng tamang atensyon. Alam mo yung balance? Hindi ka cold. Hindi ka rin sobra. Hindi ka yung tipong araw-araw naghahanap ng validation. Pero hindi ka rin yung parang walang pakialam. Kasi ang totoo, hindi naman kailangan ng isang tao ng sobra-sobrang effort para ma-appreciate ka. Minsan, mas nagiging meaningful pa yung simple pero genuine. Yung kamustahan na hindi pilit, yung pag-aalala na hindi scripted, yung presence na hindi overwhelming. Kapag ganito ka, hindi ka nakakasakal, pero hindi ka rin nawawala. At doon siya mas naa-attach. Kasi hindi niya kailangan i-defend ang sarili niya sa'yo. Hindi niya kailangan mag-adjust ng sobra. Comfortable siya, pero hindi siya complacent. At yan ang sweet spot. Kaya pansinin mo rin yung mga taong sobrang clingy, kadalasan sila pa yung madaling iwan. Hindi dahil may mali sa pagiging caring, kundi dahil nawawala yung sense of individuality nila. Pero yung taong may sariling buhay, pero marunong magbigay ng oras, yun yung hinahanap-hanap. Ngayon, isipin mo to. Kailan ka ba pinaka-na-attract sa isang tao? Diba kapag may mystery pa? Kapag hindi mo pa siya fully nababasa? Kapag may part sa kanya na gusto mong mas maintindihan? At dito papasok yung isa pang importante. Hindi ka niya matiis kapag hindi mo ibinibigay lahat agad. Hindi ibig sabihin nito magtago ka o magsinungaling ka. Ang ibig sabihin lang, huwag mong ibuhos lahat ng emosyon, kwento, at effort sa simula pa lang. Hayaan mong may matuklasan siya habang tumatagal. Kasi kapag binigay mo lahat agad, anong susunod? Parang pelikula na alam mo na yung ending sa unang eksena pa lang. Mawawala yung excitement, mawawala yung curiosity. Pero kapag may layers ka,
Kapag unti-unti kang nag-open up, dun siya mas na-engage. Parang gusto niyang kilalanin ka pa. Parang may dahilan siya para magstay. And hindi of his manipulation, ito ay pacing. Hindi mo minamadali. Hindi mo pinipilit. Hinahayaan mong natural na mag-grow. Kasi ang totoo, ang mga bagay na mabilis makuha, mabilis din mawala. Pero yung pinaghirapan, yung ininvesta ng oras, yun ang mahirap i-let go. Ngayon may isang bagay pa na madalas nakakalimutan ng karamihan. Hindi kanya matiis kapag proud ka sa sarili mo, hindi sa kanya. Iba ito ha. Hindi ito yabang. Hindi ito pagmamataas. Ito yung tahimik na confidence na alam mo kung sino ka. Yung hindi mo kailangan ng constant validation para maramdaman na may value ka. Yung hindi nakadepende ang self-worth mo sa kung paano kanya tratuhin. Kasi kapag ang value mo nakatali sa kanya, madali kang mawala sa sarili mo. Pero kapag buo ka kahit wala siya, doon ka nagiging rare. At ang mga rare hindi basta-basta pinapalitan. Kaya mapapansin mo, yung mga taong secure sa sarili nila, hindi sila yung pinakamaganda o pinakamayaman palagi. Pero sila yung hindi makalimutan. Kasi may presence sila, may dating sila. May energy sila na hindi mo ma-explain pero ramdam mo. At kapag ganun ka, kahit hindi ka maghabol, kahit hindi ka magpaka-perfect, may babalik at babalik sa'yo. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil hindi kanya matiis mawala. At habang mas naiintindihan mo to, mas makikita mo na hindi pala kailangan maging komplikado ang lahat. Minsan, ang kailangan lang ay maging totoo ka sa sarili mo. Pero may boundaries, may direksyon, at may respeto sa sariling halaga. Doon nagbabago ang dynamics. Doon ka hindi lang basta gusto, kundi hinahanap. At alam mo, sa lahat ng yan, may isang tahimik na katotohanan na kadalasan hindi sinasabi sa iyo ng diretsyo. Hindi ka niya matiis kapag hindi ka nawawala sa sarili mo. Kahit gaano mo pa siya kagusto. Kasi minsan, doon talaga tayo nadadapa eh. Kapag mahal natin, kapag gusto natin, unti-unti nating kinakalimutan yung sarili natin. Yung dating may hobbies ka, may routine ka, may sariling mundo ka, biglang nagiging kami lahat. Hanggang sa isang araw mapapansin mo, parang siya na lang ang mundo mo at doon nagiging delikado. Kasi kapag nawala siya, parang wala ka na ring matirang ikaw. At ang masakit, nararamdaman din niya yon. Yung bigat, yung pressure, yung pakiramdam na parang siya na ang responsable sa kaligayahan mo. At kahit gaano ka pa niya kagusto, mapapagod siya. Kaya kung gusto mong hindi ka niya matiis, kailangan mong bantayan yung sarili mo. Hindi mo kailangang bawasan ang pagmamahal mo, pero huwag mong papalitan yung pagkatao mo para lang magkasya sa kanya. Manatili kang ikaw. Yung ikaw na may sariling trip sa buhay. Yung ikaw na may sariling paniniwala. Yung ikaw na hindi takot mawalan dahil alam mong may sarili kang babalikan. Ang sarili mo. Kasi doon nagiging attractive ang isang tao kapag buo siya kahit mag-isa. At ito pa, isa sa pinakamalakas na hindi napapansin ng marami. Hindi kanya matiis kapag marunong kang manahimik. Hindi yung silent treatment na punishment ha. Hindi yung nangi-ignore para magpa-importante. Iba yon. Ang tinutukoy ko, yung marunong kang hindi pumatol sa lahat. Yung hindi ka reactive sa bawat maliit na bagay. Yung kahit may konting misunderstanding, hindi mo agad pinapalaki. Kasi sa totoo lang nakakapagod yung laging may drama, yung laging may issue, yung konting bagay, ginagawang problema agad. Pero kapag ikaw yung klase ng tao na kalmado, composed, marunong maghintay bago mag-react, ibang level yon. Parang ang gaan mong kasama. Parang hindi nakakapagod magmahal sa'yo. At doon kanya hinahanap kapag gusto niya ng peace. Ngayon, isipin mo naman yung opposite. Yung bawat galaw niya, may comment ka. Yung bawat pagkakamali, pinapalaki mo. Yung bawat oras na hindi siya available, pinagdududahan mo. Kahit gaano ka pa niya kagusto, eventually mapapagod siya. Kaya kung gusto mong hindi kanya matiis, hindi lang ito tungkol sa ginagawa mo para sa kanya. Ito ay tungkol sa kung paano ka magdala ng sarili mo sa relasyon, kung paano ka mag-handle ng emotions, kung paano ka magbigay ng space, kung paano ka maging tao na hindi nakaka-drain. At ito yung isa sa pinaka-underrated na bagay. Hindi kanya matiis kapag marunong kang maging masaya kahit wala siya. Hindi ibig sabihin nito hindi mo siya kailangan. Ang ibig sabihin lang, hindi mo siya ginagawang source ng lahat ng saya mo. May sarili kang kaligayahan. May sarili kang mundo. May sarili kang dahilan para ngumiti kahit hindi siya kasama. At alam mo kung bakit mahalaga to? Kasi kapag nakita niya na masaya ka kahit wala siya, hindi siya makakampante. Hindi siya mag-a-assume na hawak ka na niya. Sa halip, mas gugustuhin niyang maging parte ng saya mo. Mas gugustuhin niyang bumalik, makisama at maranasan ulit yung energy mo. Kasi hindi ka dependent,
pero meaningful ka. At yan ang klase ng tao na mahirap bitawan. Ngayon, kung titignan mo lahat ng napag-usapan natin, mapapansin mo isang bagay. Hindi ito tungkol sa pagpapakita na kailangan ka niya. Ito ay tungkol sa pagiging tao na hindi madaling palitan, yung may sariling value, yung may sariling mundo, yung may sariling peace. At kapag ganun ka, kahit hindi ka mag-effort ng sobra, kahit hindi ka magpaka-perfect, may isang taong babalik at babalik sa'yo. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil may naramdaman siya sa'yo na hindi niya basta makita sa iba. Kaya kung ikaw to ngayon, na minsan nagdududa, minsan napapagod, minsan naiisip mo kung sapat ka ba, pakinggan mo to. Hindi mo kailangang habulin ang taong para sa'yo. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para mahalin ka. Ang kailangan mo lang ay ayusin ang sarili mo, alagaan ang value mo, at huwag mong ibigay ang buong mundo mo sa taong hindi pa kayang alagaan yon. Kasi sa tamang paraan, sa tamang mindset, sa tamang galaw, darating ka sa point na hindi mo na kailangang magtanong kung bakit siya bumabalik. Dahil malinaw na. Hindi ka niya matiis. At kung may mga experience ka na ganito, yung tipong umalis siya pero bumalik, o yung hindi siya makapag-let go kahit hindi kayo, i-share mo sa comments. Gusto kong marinig yung kwento mo. Kung may natutunan ka dito, i-like mo yung video. At mag-subscribe ka para sa mas maraming ganitong usapan na hindi lang puro feelings, kundi may lalim at direksyon. Tandaan mo, hindi mo kontrolado ang isip at desisyon ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano mo pinapakita ang halaga mo. At kapag natutunan mong panindigan yon, hindi ka lang basta mamahalin, hindi ka basta-basta iiwan. Magpakatotoo ka, panatilihin mong buo ang sarili mo. At huwag mong kalimutan, yung tamang tao, hindi mo kailangang pilitin. Kasi kapag ikaw ay ikaw ang babalikan. Quick lang bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.